Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into Aleister Crowley. The source for this deep dive is the book Aleister Crowley, Magic, Rock and Roll, and the Wickedest Man in the World by Gary Lachman. Kumusta? Ngayon, sisilipin natin ang isang, napaka-controversial na tao ng 20th century. Base ito sa mga material na dala mo. Pinag-uusapan natin si Aleister Crowley. Si Crowley. Yung tinaguri ang The Great Beast 666. Oo, yun nga. O kaya, The Wickedest Man in the World daw. Grabe no? Grabe nga. So, gamit natin yung mga sources mo, lalo na yung libro ni Gary Lachman. Susubukan nating himayin yung buhay niya, yung filosofiya, at yung medyo nakakagulat niyang impact. Lalong-lalo na sa rock and roll. Handa ka na ba? Sige, ang goal natin dito, hindi lang ikwento kung sino siya. Ang importante, maintindihan natin yung mga core ideas niya, mga pangyayari sa buhay niya na humubog sa reputasyon niya. Batay siyempre sa mga impormasyon na meron tayo. Okay, game. Simulan natin sa pinaka-basic siguro yung konsepto niya ng magic. May Kaya. Oo, importante yung K. Hindi siya magic tricks, di ba? Tama. Mas parang sistema siya ng Taoismo. Neo-ritual. Meditasyon, pag-exercise ng isip at kalooban para daw magka-change based sa will mo, sa kalooban mo. At dyan papasok yung the thelema, yung pilosopiya niya. Yung sikat na linya, do what thou wilt shall be the whole of the law. Yun. Madalas misinterpret yan, di ba? Akala, gawin mo lang kahit anong gusto mo. Oo, yun ang akala ng marami. Pero kay Crowley, iba. Yung will o kalooban dyan, parang yung pagtuklas mo at pagsunod sa tunay mong purpose. Yung true will mo. Hindi siya basta self-indulgence lang. Mas may disiplina daw dapat. Okay. May kinalaman din dyan yung sa mga aeons or panahon na sinasabi niya. Sabi niya, nasa Aeon Horus na raw tayo. Panahon ng parang pagiging malaya ng tao. Yung parang Diyos na raw ang tao. Tama, na iba daw sa dating Aeon of Orisis, panahon ng mga Diyos, sakripisyo, at yung mas luma pa, Aeon of Isis, yung pagkaisa sa nature. Ito daw kasing Aeon of Horus, panahon ng force and fire, hindi peace. Intense. Tapos, sa Thelema, importante din yung konsepto ng Holy Guardian Angel. Ito yung parang representation ng true self mo o yung divine part mo. At yun yung great work. Yung ma-contact o ma-achieve mo yun. Oo, yun ang pinaka-goal ng magic system niya, kumbaga. Teka, saan niya raw nakuha lahat to? May kwento doon sa Cairo, 1904. Si Aiwas? Yung entity daw na nagdikta sa kanya nung The Book of the Law? Yun nga. Yun yung naging Biblia ng Thelema. Pero syempre, debate yan, di ba? May nagsasabi, baka galing lang sa subconscious niya. May nagsasabi naman, totoong entity. Oo, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yan. At dahil nga sa mga ganitong radikal na ideya, madalas siyang masangkot sa gulo. Tulad nung sa Golden Dawn, yung secret society na dati niyang kasamahan. Oo. Yung Battle of Blythe Road. Nakakatuwa yung kwento nun eh. Nagsuot daw siya ng Highland dress, tapos may dalang dagger, susugurin yung headquarters nila. Oo, parang comedy nga do. Pero natalo siya, legal man o sa physical na attempt. Tapos meron pa yung mas matindi, yung Abbey of Thelema niya sa Sicily. Nako, yun. Sa Cefalu. Diyan na raw yung mga talagang hardcore na ritual. May paggamit daw ng droga, heroin, cocaine, tapos mga sexual na eksperimento as part of magic. May kwento pa nga si Mary Butts, isang writer, tungkol sa isang ritual na may kambing, parang naging madugo at palpak daw. Medyo disturbing pero may halong katatawanan daw sa pagka-fail. Oo, si Victor Newberg, yung estudyante at lover niya. Tapos yung mga Scarlet Women. Sila yung mga partner niya sa magical operations, di ba? Like si Leah Herzig. Tama. Meron pa siyang mga kakaibang trip like yung Serpent's Kiss. Bigla daw mga ngagat gamit yung matutulis niyang ngipin.
Ano ba yan? Pati yung pagpipeke niya ng suicide sa Portugal. Oo, kasabot pa yung makatang si Fernando Pessoa. Ang daming twists and turns ng buhay niya. Talaga? Pero ito, yung impact niya, malawak din pala. Sinasabi sa sources mo, may influence siya sa writers. Pero sa rock and roll, grabe. Oo, kitang-kita si Jimmy Page ng Led Zeppelin, 'di ba? Sobrang fan. Binili pa yung bahay ni Crowley sa Loch Ness, pati mga manuscripts. Tapos The Doors. May picture sila kasama yung bust ni Crowley. Si Ozzy Osbourne may kanta pang Mr. Crowley. Pati Beatles daw, nasa cover ng Sgt. Peppers. Oh, andun daw siya sa crowd, sa cover. Kahit maliit lang, so malakas talaga ang cultural footprint niya. Talagang complex figure siya. Mahirap ilagay sa isang kahon lang. Salamangkero, Makata, Mountaineer, Rebelde. Espiya pa nga daw minsan. Para sa iba, simbolo ng kasamaan. Sa iba naman parang tagapagpalaya ng isipan. At yung Do What Thou Wilt niya, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. Depende sa interpretation. Yun nga. Kaya ito yung tanong na iwan natin siguro para sa iyo na nakikinig. Kung ang pinaka-essence daw ng magic ni Crowley ay yung mastery ng concentration, no? At pag-access dun sa creative genius o unconscious mind. Gaano nga ba kahalaga yung mga ritual, yung droga, yung pagiging controversial niya, yung paglabag sa social norms? Kailangan ba talaga yun para maabot yung sinasabi niyang true will? Oo. At ano sa tingin mo ang tunay na source ng The Book of the Law? Si Aiwas ba talaga? O yung sarili niyang malalim na isip? Mga bagay na pwede mong pag-isipan, di ba?